Nagising si Mig sa loob ng gubat. Sa kanyang leeg, kumikinang ang kwintas na bigay ng kanyang lolo. Mula sa siwang sa bundok, may tinig na dumating. Sinabi nito na dalhin ni Migs ang kwintas sa loob. Pumasok si Migs sa siwang. Ang liwanag mula sa kwintas ay sumasabay sa liwanag mula sa loob. Sa dulo ng siwang, naroon si Bernardo. Nakatuon ang mga mata nito sa kwintas na dala ni Migs. Ipinaliwanag ni Bernardo na ang batong iyon na ibahagi ng kanyang tanikala. Noong unang panahon, hinati ito at ipinagkatiwala sa angkan ni Migs. Napagtanto ni Migs na ang kwintas ang tanging susi upang palayain si Bernardo. Ngunit may babala si Bernardo. Kapag ibinalik ang bato sa tanikala, mawawala ito ng tuluyan. Hindi na ito makikita pang muli. Naalala ni Migs ang araw na ibinigay ng kanyang lolo ang kwintas. Ito ang ating lahi, sabi nito. Ingatan mo. Sa kabila ng babala, nagdesisyon si Migs. Handa niyang isakripisyo ang kwintas para sa kalayaan ni Bernardo. Inalis ni Migs ang kwintas at inilagay ang bato sa puwang ng tanikala. Biglang nagliwanag ang buong kuweba. Pumutok ang mga tanikala. Sa unang pagkakataon sa daang taon, tumayo si Bernardo ng tuwid. Nawala ang kwintas ngunit sa palad ni Migs, may natirang kumikinang na bakas. Ngumiti si Bernardo at nagpasalamat. Malaya na ako at lagi kang may kasamang liwanag. Abangan ang part 3.